Okay, let's start. Good evening, everyone, and welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting. This May 14, 2025. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba. And I hope and pray na makasama at maka-join yung iba. Yung ano ba, mayroon pa ba dang sali? So, pa-message na lang po ako sa iba para po maka-join ang iba nating mga kasamahan sa gabing ito. So, without further ado, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this day. Thank you for the protection, the guidance. May you protect us and be with us, Lord Jesus, as we give you all the glory, honor, and praise in our lives. May you guide us, Lord Jesus, every single time. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. And Lord Jesus, may you empower each and every one of us, especially sa mga hard times na nararanasan namin sa buhay. Lord, ibinibigay po namin lahat ng puri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ate Jonalyn, good evening. Good Hello evening, po. Junilin. Hello Ate Jonalyn. Magandang gabi po sa inyo. So, okay. So, tayo po ay nasa... Late yan, no? Late. Tayo po ay magsimula na. Junilin, saan ka ba ngayon? London Leyte po. Leyte. Okay. Ayos. Madaming magagandang beach dyan. Alright. Sige, ang topic po natin sa gabing ito is putting first things first. Alam naman po natin lahat na maraming priority. Diba? Bahay, pagkain, bata, asawa, kamag-anak, mga magulang, trabaho, ministry, etc. Lahat po yan ay importante. Pero meron tayong mas importante o pinuput natin siya as pinaka-importante or pinaka-una. Pero sa aking pag-aaral, nakita ko na hindi pala lang dapat siya gawing first things first, kundi make it or make God the center. Because if God is the center, lahat yun kasama na doon sa buhay nun. So, katulad ng isang drawer. Di ba sa drawer, may priority ka, yung mga jewelries mo, yung pera mo, dahil sunod na priority mo is yung underwear mo, third priority mo siguro yung mga kung ano ng mga ek na gamit, and yung mga last priority mo doon sa cabinet na to is yung mga hindi masyado importanteng bagay na hindi mo matapon o nakalimutan mo na kaya nandoon. So, may cabinet tayo. So, si God hindi pwedeng papalit-palit kasi syempre family, work, studies, ministry, or kung ano mga yun is nakikipag-unahan si God sa priority natin o sa time natin or sa buhay natin, which is hindi pala dapat ganun na nagkaagulo, nag-uunahan kung sino magiging una ngayon o sino magiging sunod ngayon bukas, etc. Hindi pala ganun. Dapat pala yung drawer na yun, si God, which is the center. So, yan ang pag-uusapan natin sa gabi ito, putting first things first or making God the center of our lives. Sabi sa Matthew 6:33 is, but seek His kingdom first and His righteousness, and all these things shall be given to us as well. Sa buhay natin, meron tayong may constant pulling effect sa iba't ibang direksyon, tama? Minsan sa work, yung sinasabi ko sa work, minsan sa family, minsan sa finances, kailangan mong magdoble kayo, responsibilities mo, o ano man responsibilities to, and even yung mga pangamba natin, mga worries natin. Pero dapat malaman natin, Jesus, in this powerful verse sa Matthew 6:33, reminds us, tayo, mga Kristiyano, as to a simple yet profound truth sa salita o sa Bible verse na yon, which God must come first. And because God comes first, everything follows. Yung sinabi ko nga kanina, ang relationship dapat natin sa Panginoon, hindi nakikipag-unahan sa asawa mo, sa anak mo, sa trabaho mo, sa mga hobbies mo, sa mga pangarap mo. Hindi dapat nakipag-unahan o nakipag-agawan. Kung hindi dapat
siya yung sentro na ito. Siya yung building blocks natin o yung pundasyon natin. Yung sinabi ni Jesus na seek His kingdom first and His righteousness, hindi naman niya sinasuggest na wag mong pansinin, kalimutan mo yung mga pangangailangan mo. Hindi niya sinabi na wag mong pansinin o kalimutan yung mga pangarap mo. Hindi niya sinabi na maging KJ ka, maging patay na bata ka, etc. etc. In fact, He promised that when inuna natin siya, lahat ito babalik sa atin. Unahin lang muna natin siya. Parang hirap muna bago ginhawa kaysa sarap ngayon bago ang hirap. He promised all these things will be given to you as well. This includes your food, our clothing, our needs, and even the desires of our heart. But in any may prerequisite or may condition ito is to put God first. Okay? Kasi, tingnan mo, isipin mo kailangan mo natin sumunod diba? We need to follow first. We have to be obedient first. We have to be faithful first in order for the blessings or the greatness of Jesus, of our God, is magmanifest yung mga blessings sa atin. Hindi mo makukuha yung blessing pag wala mo ng faith. Hindi mo makukuha yung blessing without the obedience muna. Hindi mo makukuha yung blessing without the trust first. So you have to put God first, making Him the center and the great foundation. Now, the question to ask right now is, what does it mean to seek God's kingdom first? Siyempre, paggising mo, usually anong unang ginagawa natin paggising sa umaga? Paulit-ulit na to, cellphone. Minsan hindi cellphone, iba biglang luto ng pagkain, prepare ng gamit para sa mga anak, para papunta sa eskwela, etc. etc. Iba-iba to Pero, ang kailangan natin is when we put God at the center first, magiging habit mo na to na hindi pwedeng hindi mo unahin ang Panginoon. Hindi kasi dapat nakipag-agawan o nakipag-unahan ang Panginoon sa buhay natin. Kasi dapat siya yung sentro na ito. Now, what does it mean? May tatlo tayong meaning. Which first is, it means pursuing God's will over our own. Minsan kasi, madalas, kahit ako, gusto ko yung will ko, masunod yung kagustuhan ko. Which is, when we put God first, we eliminate the foothold ng kalaban na pwede tayong isway because it is not our will but His will be done. So we put God the authority, we surrender our life to God. Second is, it means prioritizing time with Him with prayer, in His Word, and in worship. Your work is a worship. Diba? Yung ginagawa mo for your family is a form of worship para sa Panginoon when you do it full-heartedly for the glory of God. Ang prayer, mga kapatid, prayer and the word of the Lord is very important, especially to the family, special to our personal growth. Because kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin babasahin ang salita niya, ang galing natin mag-quote. Usually, marami akong nakikita ng Kristiyano, ang gagaling mag-quote, ang gagaling mag-post na may Bible verse. Pero, inintindi mo ba yon? Pinamuhay mo ba yon? Talaga bang inisa puso mo ba yon? O pinost mo lang for the sake may na-post ka na godly verses? Mahirap po kasi kasi kailangan i-meditate mo siya, pag-aralan mo, pag-pray mo, basahin mo, intindihin mo, at ipamuhay mo. So it means prioritizing prayer, word, and worship rather than kape-kape sa labas, gala sa labas, hang out with friends. Katulad nito, actually, Friday prayer meeting natin, pero dahil walang pumupunta madalas, nilipat natin to Wednesday. Kasi syempre Friday, gala, diba, hang out with friends, nilipat natin. But sad to say, you can see naman ano ang meron. So, pag may prayer, you prioritize, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng pansin yung panalangin, yung pagdadasal at panalangin natin sa isa't isa, sa kapwa natin, because prayer is powerful, prayer is effective, it is efficient, it is relevant, it is powerful, and prayer works. Pero paano mangyayari na yung prayer na yun is magkakatotoo kung ikaw mismo is parang, alam mo yun, napipilitan, na limitado, etc. etc.
So it means prioritizing. Next is it means making decision based not on the convenience but on what glorifies Him. Now, why is it important? Bakit ba kailangan natin unahin muna ang Panginoon? Because when we prioritize our in order, because wait lang po, because when our priorities are in order, uh, sorry, because when we ano yun? When our priorities is out of order, may stress, may confusion, may burnouts, ito yung pumapasok sa ating mga buhay na pag hindi in order yung buhay natin, parang ligaw tayo, parang laspag tayo, parang lagi tayong pagod, burnout, tinatamad, bored, etc. etc. Lalo na sa mini-stress natin. But when we put God first in everything, everything else fits right into its perfect place. It brings clarity, it brings peace, it brings provision, and it gives reason or purpose. Now, may questions akong gusto kong pagbulay-bulayan nyo after nito, pagbulay-bulayan natin, is meron akong tatlong questions. The first question is God truly first in my life? Tanungin nyo mamaya, after na prayer meeting natin, no? Inuuna ko ba talaga ang Diyos sa buhay ko? Or when it's just convenience, ko lang siya iniintindi at inaalala? Kayo sumagot yan. Siyempre, di ko masasagot para sa inyo. Ano to ha? Take away natin to. Pag-isipan nyo to. Next is, do our daily choices reflects our heart that seek His kingdom first? Or second lang siya or yung last priority? Na-imagine mo na ba may naliligaw sa barkada nyo, naliligaw, binasted siya ng barkada mo, tapos binasted din siya ng isang barkada mo, tapos ikaw, niligawan ka rin niya. Ang sakit nun, diba? Parang ikaw, ano ka, last priority? Papayag ka ba kung ikaw yung last priority? Katulad kung may gala, hindi ka in-invite. Hindi mo alam na may gala sila. Tapos kung kailan yung nandun na yung gala, saka ka i-invite. Pakiusap, bigyan mo na respeto sa sarili mo. Huwag ka sumama sa invitation na yun. Kasi in-invite ka out of convenience. And I hope and pray that hindi tayo ganun. Masakit. Actually, yung saka ka na lang kung nandun na planado na lahat, etc. etc. So, yung choices ba natin, kung anong gagawin natin sa araw na to, ano ang kakainin mo, ano priority mo ngayon, ano ang things to do mo, ano mo yan na i-enline mo yan sa Panginoon kasi gawin mo siyang sentro. The last question that I want you to pagbulay-bulayan is, what is one area I need to surrender today to put God back at the center ng buhay natin? Ano yun? So, ulitin ko tatlong question yon. Is God truly first in my life? Second is, do my daily choices reflects a heart that seek His kingdom first? Last but not the least question or reflection question is, what is one area I need to surrender today to put God back at the center? Marami kasing distraction. Pamilya mo, asawa mo, karamdaman mo, kaibigan mo, pangyayari, sitwasyon, kapitbahay mo, etc. Ang daming distraction. And yan yung ginagamit ng kalaban to sway us far from God. Kaya dapat magkaroon tayo ng tawag dito, tinatawag nating anong tawag doon? Pag-unawa or malawak na pag-unawa or presence of mind by the Spirit to watch out for the temptation and the traps of the evil one. Now, in conclusion, dapat hindi lang natin ini-include si God in our schedule. Ulitin ko dapat hindi lang natin siya ini-include sa ating schedule. Dapat siya yung nagre-revolve ng ating schedule. Siya yung nasa sentro at nagre-revolve yung buhay natin sa Kanya. Let God be at the center of our lives sa ating mga plano, sa ating mga pangarap.
gawin natin siyang sentro sa pag-aaral, sa trabaho, sa relationship, sa mga goals and dreams mo, sa mga plano mo, gawin mo siyang sentro. Because when He is first, everything else falls into place in its perfect time. Meaning, if you put God first, God will put you first. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful opportunity to worship you and to glorify you. Lord Jesus, may you guide each and every one of us as we shout for joy, as we live our life for your glory, honor, and praise. May you bless us, protect us, and heal us, Lord Jesus. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before we end, tayo po ay konting bulay-bulayan lang po. Ano po ang masishare nyo tungkol sa ating mensahe sa gabing ito para po magkaroon tayo ng interaction? Pagbibigyan ko po kayong magsalita or magbigay ng short explanation sa natutunan or naintindihan nyo sa gabing ito. Meron po bang gustong mag-umpisa? Mami, meron kang gustong sabihin? Ako, meron. Okay. Sa akin naman, ang sinabi na, is God really, truly first thing in my life? As far as I am concerned, talagang ginagawa ko yung lahat para magiging first thing sa buhay ko ang Panginoon. Kailang sometimes, may mga aberya, katulad ng wala kang tulog, kulang ang nag-overtime ka, fatigue ka, kinabukasan, hindi mo siya nagiging priority. Kasi when you say priority, dapat magkaroon ka ng time sa Kanya. Magkaroon ka ng time na mag-worship sa Kanya in spirit and in truth. By reading His Word, by reading the Bible, sharing. Kasi ang sarap pag nagbasa ka ng Bible, para kang nagbasa ng telenovela. So, kung meron kang time ng ganyan, ibig sabihin, you really put God first in your life. Kasi pag wala talaga, hindi mo magagawa yun. Kaya dapat magkaroon talaga tayo ng conviction to read the Bible every day and share that, what you have learned, share that to others. Yun lang po. Okay, thank you, Mami. May gusto pa po bang mag-share na kanilang naintindihan or insight sa ating short message this evening? Meron pa po ba gustong magbigay ng insights or gustong mag-share? Going once? Going twice? Okay. Sige po, maraming salamat po sa mga nagbigay na kanilang mga insights or sharing time, and I hope next Wednesday ay maka-share ang iba po para magkaroon tayo ng interaction or pagbulay-bulayan po natin yung ating mga short messages. Malakas po ulan dito, hindi ko masyado marinig, wala akong headset. Ay, yun lang. Sige po, ano natin next Wednesday, pero ang ano natin is para sa mga kakarapasok lang, ang topic po natin is putting first things first, making God the center of our lives. Matthew 6:33 po ang ating Bible verse. Sige, Ate Junelin, okay lang po, no worries po. So dahil po dyan, doon po tayo nagtatapos ang ating prayer meeting. Tayo po ay dumako sa mga panalangin. So, meron po ba kayong prayer request? Sa mga may prayer request, now is the time po. Please chat in your prayer request para po mapag-pray po natin ang mga ito. Prayer request po. Recording. Hindi nakalagay kung ilang minutes. Anyway, okay. Mga prayer request po. Ako, prayer request ko, kung ako po mauna, kung wala magano. Prayer request ko po is healing sa aking sciatica.
um, blessings sa mga and plans, hope, and dreams namin as a family. Paglaki excuse me, paglaki nila Andre and Aubrey, family namin, ni Faye, uh, financial provision. Yan po prayer request ko. Kayo po, ano po prayer request nyo? So good evening po sa inyong lahat. Prayer request ni Mami is good health to all, church worship service, church anniversary, Davao trip, Vietnam trip. Okay. Meron pa po bang prayer request? Ate Judeline, Faye, Ate Chris, Pau, mga pa. Prayer request po. Okay, pagbalik na rin natin yung church natin and yung ito, Ate Chris, good health, long life, trip, Christmas reunion, wisdom, strength sa work, travel of pastor. Okay. Ate Junior, prayer request, spiritual revival, maka-attend dito ng Christian Church. Yes, mag-pray po natin yan. Financial freedom, safety, asawa ko, pabalik niya Manila. Thank you, nakauwi kami maayos dito. God bless you all. Yeah, miss you all. O nga po, sana nagpakita kayo bago kayo umalis para na pag-pray. Okay, sige. Meron pa po ba? May hahabol pa po ba sa prayer request? Pau, Mapa, kay Faye, healing kay Mickey sa ubo si po ni Andre and Aubrey, daily provision, enrollment ng mga bata, strength sa araw-araw. Pau, Mapa, prayer request po. Ayun, dati na lang kami, pastor po. Wala po si... Okay. So, daily provision. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong. Daily provision. Work ni Gian. Sa Guzman family, Diva family, ang Galapon family. And protection, healing, good health of everyone. Yan, I think yun yung ano. Pau, ikaw, prayer request mo, Pau. Habol mo na lang, Pau, ha, prayer request. Patay na ako prayer request mo, ha. Okay, tayo po yung manalangin sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful time. Thank you for this chance to worship you and glorify you in spirit and in truth. Lord, gabayan niyo po kami at huwag niyo papabayaan. May you protect our heart, our mind, our body, and our soul as we worship you in spirit and in truth. Lord Jesus, may mga prayer request po kami sa gabing ito, and we pray that you may hear it and bless it, Lord Jesus, and may it in line in your will. Lord, we pray for sa prayer request ni Mami for good health to all, church worship service every Sunday, church anniversary on June, Davao trip, Vietnam trip, niya, Panginoong Jesus. Lord, we also pray for our church, our members, our leaders, our ministries, sa prayer meetings, sa Sunday service. Lord, pinapapray din po namin yung VBS namin kung meron ba o wala. Pinagpipray po namin ang mga ministry na meron kami, Panginoong Jesus. We also pray for Ate Chris' prayer request for good health, long life, trip and travel, Christmas reunion, wisdom and sense of work, and travel of pastor. We also pray for Ate Juneline na spiritual revival. Yes, Lord, ipanghawakan niyo po ang buhay niya. Huwag mo po siyang papabayaan, huwag siyang iiwanan, palakasin niyo po palalo ang kanyang faith, ang kanyang trust, and kanyang obedience sa inyo, Lord, lalo sa kanyang family. We also pray na makahanap siya, Lord, na Christian church na sila ay makapagsimba
na kahit Lord na malayo siya sa amin Lord, ay parte pa rin siya ng pamilya ng Light of the Mountain. So Lord, gabayan niyo po siya, huwag niyo siyang papabayaan, Panginoon Jesus. Ganun din po sa financial freedom, safety ng asawa niya, pabalik ng Manila, papunta ng abroad para magtrabaho. Nagpapasalamat din po sila na nakauwi sila ng maayos. Lord, huwag niyo po silang papabayaan, gabayan niyo po sila. We also pray for kay Faye, prayer request for healing sa akin, sa sciatica ko, ubos po ni Andre at ni Aubrey, our daily provisions, enrollment ng mga bata, strength sa araw-araw, Panginoong Jesus. We also pray sa prayer request nila Mama at Papa for daily protection, daily provision, good health, healing, sa trabaho ni Gian, ang De Guzman family, Galapon family at Diva family, at ang daily provision, Panginoong Jesus. Huwag niyo sila papabayaan, Lord, gabayan niyo po sila, at Lord, protektahan niyo po ang bawat isa. We also pray, Lord, sa prayer request ko, sa healing, Lord, nga, sa sciatica ko, na more than 1 month na, Lord, in pain. Sinabihan ako mag bed rest, pero hindi ko nagagawa, kaya lalong sumasakit. Lord, we also pray na i-bless niyo po ang mga plano namin, mga hopes and dreams namin, dalawa ni Faye, lalo sa paglaki ng mga bata ni Andre ni Aubrey, sa aming dalawa relationship namin dalawang ni Faye, and financial provision, Panginoong Jesus. We also pray, Lord, sa church namin, sa Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga leaders, sa mga members, sa mga guests, sa mga ministries, sa mga tao, sa mga live namin, sa Sunday worship service namin, sa NYI service namin this Sunday. Ganoon din po sa prayer meeting namin, Lord, na manatili kami tapat at ikaw ang maging sentro at maging priority namin. Lord, we believe that prayer is effective, it is efficient, it is powerful, it works, at kailangan namin to, Panginoong Jesus. We also pray, Lord, sa mga nangangailangan ng tulong nyo, Panginoong Jesus, lalo sa kakatapos ng botohan lang last Monday. Lord, tulungan nyo mo, Lord, yung mga nanalo na magkaroon ng takot sa inyo, Panginoong Jesus, na gawin nila ang kanilang pinangako at gawin nila ang kanilang mga tungkulin na may takot sa Diyos. Lord, gabayan niyo po kami, Lord, at huwag niyo papabayaan. May you bless our family, may you bless our home, may you bless us, Lord Jesus, as we give you all the glory, honor, and praise. Lord, kailangan namin kayo at huwag niyo kami papabayaan, Panginoong Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lord, binibigay po namin lahat ng kapurihan sa inyo, Lord Jesus. Lord, may you bless each and every one of us, lalo sa aming members sa aming simbahan, na hindi ko alam, Lord, kung anong meron, bakit laging wala, bakit laging nawawala. But Lord, we pray na yanigin nyo ang kanilang mga buhay na upang magkaroon sila ng panumbalik ng pagbibigay ng oras at ng panahon sa inyo. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Again, magandang gabi po sa inyo. This is Light of the Mountain Church of Nazarene. Wednesday na po tayo, prayer meeting this May 14. God bless you po. Stay safe at see you this Sunday. Ate Junaline, God bless you po. I will be praying na makahanap kayo ng Christian Church. At I see you soon. So maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po. Good night. At maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Sister Juneline, how are you? Magpakita ng mukha. Magpakita ng mukha. Probinsya. Di na kami mapapalik. Bye-bye. Hello. Summer na lang. Hello, everyone. Good night. Good Sa night. batang dagat. Night. Sa prayer meeting, sister, ha? Wednesday Apa. Okay. Bye, bye. Bye. Bye-bye po, bye-bye. Bye, Andre. Bye.